Oo, ang daming nagtatanong ngayon, kumusta daw ang kalusugan ng ating Pangulo? Hmm. Ah, di ko nga alam bakit ba lumalabas yung issue na yan. Kasi kahapon, Oo, nag-meeting naman kami umaga. As in, Oo. ang maaga talaga, 9 o'clock. So, dapat ibig sabihin nun, maaga kang gumising, di ba? maaga gumising ang Pangulo, oo. Oo. So, nakapag-meeting kami, meron kasing may project kasi na talagang umaga mabibihiyaan talaga yung taong bayan. Karamihan talaga ng taong bayan. Napakagandang proyekto nito. At gusto na agad mapadali ni Pangulo. So, ang aga-aga namin nagkaroon ng pag-meeting. So, di ko alam bakit may issue about kalusugan. Sa akin, partner, meron ako ditong video. Nagkukwentuhan talaga kami. Oh. Kung gaano siya tawa ng tawa pa eh. Teka lang ha. Oo, ayan, oo. Sa palasyo yan kahapon, partner. Oo, ito yung meeting namin kahapon ng umaga. Oo. So, Oo, okay naman ang Pangulo. kaya nga, di ba? Parang di ko naman ayan. Oo. Nakikipagtawanan pa. So, parang Wala. Well, alam mo naman, ang mga tao, ang netizen, pag napansin, ewan ko ba ngayon, ang mukhang tinututukan ng Pangulo, ang First Lady, di ba? Ganon ngayon sa social media, makikita natin, partner. Baka siguro concern lang sila sa kalusugan ng ating Pangulo. Wala, kasi ako, personal ako. Malapit ako eh. Oo. Magkausap kami. Nung kahapon, 9 o'clock ng umaga, tutok talaga siya. So parang wala naman ako makita na hindi siya mansog. Oo. On my own perception ha, hindi naman ako doktor. Pero, alam mo, gumagawa lang talaga ng mga issue to mga yung mga, siguro yung kanyang mga, tawag dito, mga fake news peddlers, mga ayaw sa kanya, para palabasin sa taong bayan. Ako, mahina na ang Pangulo. Hindi naman, wala. Huwag po kayo maniwala sa mga fake news peddlers. Oo, Dami na yan, nagkalat. Oo, pero parang tumaba ang Pangulo. Mura lang ang kumbaga mamera na lang. Parang may mamera talaga, may mamera pa, no? Tingin ko isang fake news peddlers. Pero kumikita. Para ma-monetize yung kanilang reels. Yes. So, Kumita. huwag pong maniwala sa mga sa mga, ito na naman tayo, haka-haka, na parang lahat sila doktor. Alam mo, ito yan yung mga fake news peddlers nagpapanggap, parang lumalabas na doktor na sila. Tapos may mga fake news peddlers na parang abogado na sila. Ang dami niyan. Kahit hindi abogado, nag-aabogaduhan. Hindi doktor, nagdo-doktor-doktor. Para lang masira yung Pangulo. So, wag po tayo maniwala sa mga ganitong haka-haka. So, araw-araw naman, partner, ang Pangulo busy. Ang daming ginagawa. At wala kang napansin na may araw na hindi ito lumabas, may araw na nagpahinga ito. Walang ganon. Ito, may papakita ako. Sandali lang, ha? Wait lang. Ito. Kahapon, April 10? Ito, 10. April 10, ayan, tama ba? Pakita ko lang po, para, ito. Kahapon, nakasama pa niya si French Minister for Foreign Trade. Actually, lumabas na to, ayan. Kahapon yan. Okay. Diba? So, ganun kasipag si Pangulo. Kaya nga, maaga kaming ninimit Tapos, ito pa, wait ang daming affairs. Madaming event, Ito. Nakipag-usap siya kay, teka lang, for a while. Nakipag-usap din siya, lahat yan kahapon sa Malacanang nangyari, Prime Minister partner. ng New Zealand. Oo. Okay. Diba? Kaya, hindi ko alam saan nanggagaling itong mga haka-haka. Kita mo naman yung ngiti ng Pangulo. So, wala kang mababa na agda anumang hindi siya healthy. Oo. May nabanggit ka kanina, partner. Ngayon may aktibidad din ang Pangulo na ito ay makikinabang ng karamihan. Ano to, partner? Hindi ko pwedeng sabihin, partner. Hindi pa, surprise pa. Wala pa akong go signal. Pero, kapag natapos, siguro, even a portion of it, maraming makikinabang. Oo. Pero nitong mga nagdaang mga mga araw, ang daming mga pinasisinayaan ng Pangulo 'Di ba? Programa at mga proyekto. Pakibanggit mga partner yung ilan rito
Ano-ano ba yung mga ni-launch ng gobyerno? Kasi, Actually, alam ko may magkakaroon ng isang ceremony para sa isang tulay. okay. This week yata or next week. Hindi ko matandaan, partner eh. Hindi ko masabi ibang schedule. Yun, basta may mga affairs siya noong nakaraang linggo. Mm-mm. Alam naman natin, nakipag-meet din siya kay Defense Secretary, US Defense Secretary, Hexter. So yan. Diba? So, bakit? Tapos nakikita naman si Pangulo sa Rizal. Oho. Diba? Nagkaroon doon sa mga trabaho, serbisyo. Tapos nagkaroon din ng sa pangampan niya, ng alyansa. Lahat yan, covered naman yan ng media eh. Oho. Oho. So, bakit gumagawa sila ng mga kwento na hindi malusog yung Pangulo? Nakikita naman nila halos araw-araw sa affairs. Oo. Iba't ibang mga, di ba, pagtitipon. Noon sa araw ng Kagitingan, nandun naman siya, nag-celebrate naman siya. So, gawa-gawa lang po yan. Ang dami po talagang fake news peddlers. Hanapin niyo po, may mga pangalan na po yan sa Oo. Sa Rappler. Oo. Ito, gusto din nating linawin. Kasi nung nakarang araw, nandyan din ang Pangulo sa isang mall sa may Mandaluyong kasama ang First Lady. Food fair? Food fair, oo, partner. Wala ako dun eh. Pero yun, di ba? Kailan lang yun? Kailan lang yun, oo. Tapos, meron na naman kumakalat ngayon sa social media na sinasabi, 2024 pa daw yun. Fake news na naman. Kasi kumbaga parang sinasabi nila, okay, hindi yan totoo. Wala pa rin ang First Lady. Okay, 2024, ang gustong palabasin dun sa kumakalat sa social media na ang First Lady nawawala pa rin. Kasi yung food fair na daw yun dati pa nung 2024 pa, partner. Kaya nga ganito di ba? Una, sabi nila wala ang First Lady. Sabi nila, ba't hindi ka magpakita, mag-live ka or video ka? Ngayon meron. Kasi iibahin na naman yung naratibo. Iibahin na naman yung kanilang kwento. So, hindi mo pwedeng pagbigyan lahat ng gusto ng mga naninira sa pamahalaan o sa administrasyon. Dahil kahit yan, mapagbigyan ng isang beses, iibahin na naman ang kwento. Oo. So, it's up to them to prove. Ito lagi ko sinasabi, kung meron kayong pagbibintang, kayo mag-prove na wala. Mm-hmm. So, ngayon sinasabi nyo na yan ay fake, di prove yung fake. Oo. So hindi na wala sa tao na pinagbibintangan nilang i-prove na hindi totoo yung kanyang ginagawa. Kayo magpatunay na hindi yan nangyayari. Doon pumunta kayo kung sino yung ka-affair, kung sino yung ka-affair sa food fair, kung sino yung ka-affair sa araw ng mga ng Kagitingan. Doon kayo pumunta, tanongin yung mga tao nag-witness kung totoo ba yun o hindi. Oo. So ayaw na tong patulan ng palasyo? ng palasyo. Ang babaw kasi ng mga fake news peddlers Wala silang basihan, gagawa sila ng kwento, gagawa sila ng sarili ng teorya. Teorya na walang anumang ebidensya, 'di ba? Walang pinaninindigang facts or data. Tapos bigla sasabihin, kung hindi mo to gagawin, ay totoo yung sinasabi ko. Ano? Bakit nagkaganon? Halimbawa, ikaw, Rod, sabihin ko, halimbawa lang, ninakaw mo yung cellphone ko, Rod. Siyempre, sabihin mo, hindi. Basta, ibalik mo cellphone ko. Ibalik mo cellphone ko. Ngayon na, pag di mo nabalik ang cellphone ko, totoo yung sinasabi ko magnanakaw ka. Oo. Tama ba yun? Diba? Kahit wala akong pruweba, gumawa lang ako ng teorya na ninakaw mo yung cellphone ko. Ngayon, gusto kong ibalik mo sa akin yung cellphone ko, kahit hindi ikaw yung nagnakaw. O kahit hindi ikaw, mali ko kung nakalimutan ko lang sa restroom, nakalimutan ko sa salon, nakalimutan ko habang ako'y nagpamasahe. Tapos, ibibintang ko sa'yo. Tapos, sinasabi ko sa'yo, ibalik mo now. Pag hindi mo binalik, ay totoo magnanakaw ka. Oo. Tama ba yung ganong logic? Hindi, di ba? Oo. So, yung nagbibintang, kayo magbigay ng pruweba na yung sinasabi niyong teorya ay tama. Oo. Ang daming gumagawa ngayon ng teorya. Oo. Ang daming gumagawa ng kwento. Tapos pagka
na hindi niya napatunayang tama siya, ibibintang niya na doon sa taong subject matter niya na o patunayan mong hindi ako totoo. Oo. O di ba? Ganyan yung Oo. mga fake news peddlers. Oo. Ano? Beware. Oo. Beware. Kaya nga yung Rappler, nako, ilang beses nang sinabi yan. Oo, pero partner, Information. hindi kaya din dahil sa wala silang naririnig na statement mula sa First Lady dito sa mga bintang sa kanya. Okay, mas lalong nagiging malala, no, ang issue. Ikaw na nagsabi, Rod, kanina, partner. Ikaw na Oo. nagsabi kanina. Nasa affair. Yes, Sa oo. food affair. Oo. Di ba? Is that not enough? So anong papatunayan ni First Lady? Mhm. Bakit siya nga yung kailangan magpatunay? Oo. Yung nagbibintang, kayo ang maglabas ng pruweba na totoo yung sinasabi nyo. Ang dami, sabi ko nga, may mga tao na sanay gumawa ng maling kwento. Oo. Tinitwist yung facts, tapos iba viral ng kanyang mga kulto. Maraming kulto rito, partner. Oo. Kulto rito. Ano sabihin ng una, lahat na nasa ilalim, yan ang magiging yan ang magiging vlog. Oo. Tapos pagkakakitaan nila, kumikitang kabuhayan to, partner. Tapos yung mga kulto, sunod. Oo. So, ito na yung nangyayari. This is reality. So, ingat kayo. Kahit may mga professional dyan, amo, kulto, yung kulto nila mismo, amo ng kulto mismo, professional pa, para kumita, yung nasa ilalim niya, kukunin lang yung sabihin ng kanilang yung namumuno sa kanila. Oo. Diba? Tapos ipapakalat. Tapos, iba na yung kwento. Katulad niyan, ano ang obligasyon ni First Lady magpatunay na hindi siya, kung nawala siya sa bansa. Mhm. Kitang-kita na, ang dami ng affair. May mga picture na. Nasa kanyang Facebook account. Kanyang social media platform. Tapos sabihin, fake yung picture. Diba? So, kahit anong gawin mo, if you really want to satisfy these fake news peddlers, walang mangyayari dyan, walang kabusugan yung fake news peddlers dahil sila kumikita sa pagsasabi ng fake at pagtutwist ng facts. Oo. So, you cannot satisfy them. So, why do we have to say those evidence na kami pa magpo-produce when it's their obligation, no? To lay down all those pieces of evidence kung totoong meron sila. Oo. So pag wala, ito mga kababayan, kapag yung mga tao, yung fake news peddlers, walang ebidensya, nagpapanggap lang na matalino, nagpapanggap lang na may logic, di ba? Nagpapanggap na tama yung iniisip, pero walang ebidensya. Beware. Oo. Okay. Pero lahat ba ng mga activities ng ating Pangulo sumasama si First Lady? Hindi naman halos kasi meron namang affair. Wala naman Oo. mangyayari sa buhay ni First Lady kung lahat nandoon siya. Oo. Diba? Siyempre meron siya sariling Pero may mga aktibidad si obligasyon. Pangulo na nandun si First meron siya Lady. sariling gawain, oo. Oh, may mga aktibidad si Pangulo na nandoon si First Lady. Gaya nung, 'di ba, sa Mandaluyong, sumama. May isa pa ata akong sa Rizal ba 'yon? Namigay siya ng free medical at ang First Lady. Parang sa Rizal. Hindi ako kasama Oo. sa affair na yun nga, partner Pero hindi ko alam kung kasama siya. Kung nakunan siya, malamang nandoon siya. So Oo. hindi ko talaga alam. Oo, pero parang proyekto ata yun ng unang ginang eh. Ito. Oo. Ito na lang. Ako na, personally. Wait lang. May lumabas na picture tungkol sa concert. Teka lang, partner. Kukunin ko lang. Kukunin ko lang. Yes, oo. Concert ba yun sa Malacanang? Oo. So, yun. Gusto lang natin din linawin, no? Etong mga nagva-viral, kumakalat ngayon sa social media kasi hanggang ngayon, hindi pa rin naniniwala yung iba at pinipilit na wala pa rin dito sa Pilipinas ang unang ginang. Oo. At may mga akusasyon na kung ano-ano. Well, Ito, partner. okay. Partner, go ahead. Ito. Oo. Yan. Okay? Ito, partner. Kailan to? It's April 4. Okay. April 4 to. So, dito, sa concert ito, ginanap ito sa The Goldenberg, The Concert Series.
Kasama dito yung violinist Christine Clare or Casey Uchi Galano and pianist Ina Montes Claros. Ha? Mhm. Yan. Nandito ako niyan, partner. Okay. So nakita mo ang First Lady? Pag nagmi-meeting din kami, mga sa ganito mga affair partner, nandun ang First Lady. Okay? Ngayon, may mga kasamang bata rito. Mhm. Hindi ako nagkakamali, Masambong High School. Hindi ko matandaan yung school. Dalawang school dito, isang batch na elementary ata yun saka high school, kumbidado, para makapakinig ng ganitong klaseng mga classical music. Mhm. Ano to proyekto to ni First Lady. Okay? So, ibig sabihin, ito ay hindi lang sa mga kaibigan, sa mga kakilala ng First Lady. Nandun kasi si former First Lady Imelda Marcos. Nandun din siya. Mhm. Nandun din si Ma'am Irene. Okay? Hindi lang ito pang kaibigan. Ini-encourage niya yung mga bata na makarinig, maka-witness ng ganitong klaseng mga magagaling nating mga kababayan sa larangan ng musika. Nandoon siya. This is April 4. Mhm. Ako mismo kasama. Nandun kami. Diba? So, paano masasabi, diba? Kaya nga, yung mga tao, mga kababayan, yung mga taong nasasabing wala sila doon sa mga affair na dinadaluhan ni First Lady. Mhm. So, paano nila masasabing hindi yung totoo? Wala naman sila doon. Oo. So, Okay. huwag po kayo maniwala. Ang dami po talagang fake news peddlers para masira po yung gobyerno. Oo. Yan po ang kanilang ginagawa para mapakita, no, na ang mga negatibo, Mhm. na sila yung gumagawa ng mga negatibong kwento patungkol sa So, gobyerno. partner, oo. So, partner, paano ito lalabanan ng inyong opisina dahil ang tinatamaan rito mismo ay ang Pangulo at ang unang ginang dito sa fake news. Nung unang umupo nga si Secretary Jay at partner, ang sinasabi nga, ang landas na gustong tutunguhan, no, ng inyong pamamahala is to fight itong fake news na kung saan mas lalo ata ngayong lumalala at ang pinupuntirya ay ang Pangulo at ang unang ginang. Una-una, partner, di ba, mayroon ng programa din. May MOA na rin ang Oo. PCO, pati ang CICC, yung Cybercrime Investigation. Oo. Kakaroon sila meron tong pondo at alam ko merong app. May Oo. app na at ito'y gagamitin before the election para makita yung ma-determine yung mga fake news. At itong app na to, i-share ito sa mga accredited na mga network para matulungan din yung ibang mga networks, no, na mapakita agad fake news to. Mhm. May ganon, isa. Pangalawa, may itinatay yung task force para sa fact checkers. Oo. Ayan, yan yung programa ng PCO. And maliban dyan, of course, kumikilos na rin ang NBI. Oo. Pabilisang kilos ng NBI. And partner, ang hiling namin sa mga TV and radio networks, sa mainstream and sa mga responsableng content creator, kung meron na po kayo, wag na lang po natin iasa sa lahat sa gobyerno. Kailangan namin ang katulad nyo. Kung makikita nyo na po na fake news, halimbawa lang, partner, kayo. Halimbawa, si Cheryl, I forgot, Chanel, si Chanel. Oo, si Chanel Salazar. Si Chanel, di Oo. ba? Nandoon siya at nakita niya. Or any reporter na alam nyo na fake news ito sinasabi ng isang social media content creator. Pwedeng, kayo na. Mag-fact check na kayo. Kamukha nung ginagawa ng Vera Files, ng Rappler, saka ng iba pa. Sila mismo nagpa-fact check. Di na nila hinihintay yung gobyerno. They investigate on their own. At tulad niya, sabi ko nga, food fair. Kung meron naman tayong representative from DCXL, kasama siya sa affair,
Kayo na magsabi, ito mga kababayan, fake news to. Huwag nang hintayin ang gobyerno kasi nakita nyo na Mhm. ang katotohanan. So para itong mga fake news peddlers na to, walang pagkakitaan sa mga mali nilang kwento. Kasi kumikita na sila, tapos nakakapanloko pa sila ng taong bayan. Sinisira pa nila yung gobyerno. Mhm. Dapat talaga to tigilan. With the help of the mainstream media, please help us. Ang dami-dami kumakalat ito because pinagkakakitaan to. Oo. Kapag nakita na ng ibang reporter mo, dyan sa DCXL or kahit dun sa Mindanao and Visayas, please, especially Mindanao and Visayas. Marami tayo nadidinig na ang daming tinutwist na facts dyan. So ayaw ko magbintang even sa mainstream daw. Natutwist yung facts. So please, help the government. Hindi kayo dyan para kumampi kahit kanino. Dapat ang media is neutral. Oo. Kung totoo, yun lang po yung sabihin nyo. Oo.